Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa vlog ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na dyan with evidence. Pasensya na if meron kayo nakikita dyan ng mga Gcash ba. Ano lang ba, pansalabat? Mahirap naman pag palagi akong salita dito tapos inuubo wala akong pansalabat. hindi ito pugos-pugos kung gusto nyo lang. So ito na kabibig ang ating bagong lebak-lebak with evidence. Ako grabe mga kabibig. Grabe itong pasabog ni Kati Binag. Tutuhanin kaya ni Kati Binag na meron daw ilalabas na bagong video. Ilalabas calling mga puting bubuyog sa congressman. It's time na ilabas na ninyo ang video and evidence ng mga partying nila. Magbibigay daw si Kati Binag ng premyo aside sa mga puting bubuyog and also sa may mga hawak na ebidensya. So hindi lang pala yung mga tao na may kaalam dito, hindi lang pala yung kung si Maharlika or si Kati Binag ang may hawak ng video. Marami palang mga tao ang may hawak ng ebidensya. Itong bubuyog sa congressman. Oo, calling puting bubuyog. So, baka itong mga puting bubuyog na ito ay mga congressman na nagmamasid lang, na mga congressman na kung saan malinis ang konsensya. Kasi puti malinis ang konsensya. Dapat, sana nakonsensya kayo, kung talaga ang Pilipino, ang sambayan ng Pilipino, ang iniisip nyo. Kaya, pinapatawag na ba, calling ba, tinatawagan ni Kati Binag, sana ba mag-ano din sila, makonsensya na kayo. Ilabas yun na ang video ng partying na may pulburon-pulburon na ginagawa nila. Tapos mga kabibig, magbibigay ng papremyo si Kati Binag. Magbibigay ako ng papremyo aside sa mga puting bubuyog, but also sa may mga hawak na ebidensya. Hala! Ano yan? Makakaligtas pa kaya si Bongbong si Leon Yor? Paano yan? So ito pa mga kabibig ha. Meron pang video ngayon na kung saan may, ang tawag dito, may Kati Binag mga kabibig. Ito mga kabibig ha, pakinggan natin ang statement ng Kati Binag na talagang meron siyang pinariringgan. Sabi ni Kati Binag na magkakaalaman na. Hala, ano kayang magkakaalaman kabibig? No, kabibig, baka ito na talaga ang hinihintay natin, yung talagang malaman natin ang mga video-video nila na party-party sila tapos sumisinghot-singhot sila ng heaven. Ano heaven kayo diyan? Heaven mga tayubong. Tayubong ba? Yung puti ba? Yung puti. Ano ba yung chlorine? Sa Bisaya ba baka ng chlorine? Kailan mga chlorine mga Bisaya? Kaya manglaba ba? Maglaba tayo. Bili tayo ng chlorine para pamputi sa damit. White t-shirt. Gets you talaga. So ito mga kabibig ha, panoorin natin ang isang video ni Kati Binag na talagang eto na, nag-warning na si Kati Binag. Nagbigay ng warning si Kati Binag na dapat tawag dito, maghintay-hintay kay eto na. Kati Binag, salita ka na te. Sige. Good morning Philippines! Mabuhay! Hope okay naman kayo lahat. Tsaka maging productive tayo ngayong araw na to at saka sa darating na mga araw. Nalulungkot ako kapag, nakakakita ako ng mga hindi okay na pangyayari sa ating bansa ngayon. Lalo na yung kapag, alam mo yung isang grupo or like isang samahan na nagbibigay or nagbabahagi ng salita ng Diyos ay naharas or nasasaktan. Kasi, ang pinaka nakakatakot is yung pinipigilan mo yung isang samahan, lalo na ang pinapamahagi ay salita ng Diyos. Si OJC kaya? Para ipitin sila kasi hindi makuha ng iba dyan yung kanilang gusto. So, ako yung natatakot for them. Ako yung kinikilabutan for them. 'Di ba? Parang hindi nyo kailangan saktan, nakakarami, hindi nyo kailangang iharas. 'Di ba? Parang ang nakakalungkot yan is ginagawang frontliner, yung mga kapulisan or army na walang kamalay-malay. 'Di ba? And naaawa ako sa inyo, sa Philippine National Police, saka sa Armed Forces of the Philippines na nangyayari to na parang
ultimo yung leader ninyo, hindi rin kayo pinoprotektuhan. Parang okay lang masira yung pangalan ng ng organization or ng mga kapulisan or ng military because of some evil people na may pansariling alam mo yun, may pansariling hangarin, hindi para sa nakakarami or sa mamamayang Pilipino, but rather para sa kanilang personal na gain, 'di ba? Kasi sila ay makikinabang. Anyway, alam niyo po, kahit ano namang gawin nila, ang Diyos na ho ang nandyan. At saka, hindi ho papayag ang Panginoon na magpatuloy pa yung ginagawa nila. And alam na alam ko, konting kembot na lang. Magkakagulatan na. And, kapag ang mission mo sa buhay is magbahagi ng salita ng Diyos at mang-inspire at magsabi ng totoo at huwag manakit. Alam niyo po, malayo po mararating nyo. Yung mga taong naghahangat ng sobra-sobra, yung ganid, yung nag-aabuso sa kapwa, permanente lang ho lahat ng katayuan nila. Lahat ho yan biglang mawawala. Bigla pong, alam niyo yan, bigla lang one day, pagising nila, wala na lahat. One day, pagising nila, may sakit na sila. One day, baka hindi rin sila magising. Alam niyo yun? Yung hindi na lang sila magising kasi hindi na sila pinagising ng Diyos para matahimik na yung mamamayang Pilipino. Anyway, so, ayun lang. So, manatili tayo, huwag tayong magsawang manalig sa Diyos, tsaka huwag tayong magsawang magdasal. Kasi again and again, ang sabi ko nga sa inyo, hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan at hanggat ang pinaglalaban natin ay katotohanan, wala po dapat tayong ikatakot at wala po dapat tayong pakinggan kahit to yung mas madami dyan na nagtatry na insultuhin tayo. Napansin ko nga yung mga basher, karamihan lalaki. When you try to think about it, it's sad. Kasi parang mali yung pagpapalaki ata ng kanilang magulang sa kanila or either wala talaga silang respeto sa kababaihan. Ayan ang tinatawag na walang bayag kasi ang kaya lang babae, di ba? Pero ako, alam nyo, again and again, di ko pinapatulan. Delete lang. Dinidelete ko lang yung comment nila. Kasi, anong point? Bakit ka mag-e-engage sa bastos na usapan? Bakit ka, alam nyo yun, ba't yung papatulan? Yun nga yung gusto nila yung mapansin mo sila, di ba? So, especially yung mga walang kaalam-alam sa katotohanan. So, alam mo yung sumasakay lang, yung parang hindi sila naging parte ng buhay mo, hindi nila alam kung hindi ka nila kilala. So, ano mo yun? Tsaka pag tinignan nyo, sorry Lord pag tinignan mga itsura ng mga grabe mamintas dyan, di ba? Parang, minsan, alam mo yung kasabihan talaga na, wow, nahiya naman ako, di ba? Parang, grabe naman kayo maka-insulto, di ba? Pero, sandali lang, may salamin po ba kayo sa bahay ninyo? Ayun. Anyway, everyone, God bless talaga. And again, ang mamamayang Pilipino ang may pinakamalakas na boses. Hindi po yung ating mga politician, but rather ang mga botante ng ating bayan. Correct. God bless and I love you guys. Tama itong sinabi ni Kati Binag, no? Tayo mga Pilipino, ang tawag dito, tayo ang may boses. Tayo ang may karapatan para magsalita ng katotohanan. Hanggang ba ngayon tikong pa rin ang ating mga bibig? Hanggang ngayon ba ay tahimik lang tayo? Nako mga kabibig. So kailan ba tayo magsasalita kung huli na ang lahat? Eto pa mga kabibig, nagulat din ako sa post ni Kati Binag. Ito mga kabibig ito yung nirepost lang ni Kati Binag. Itong no drug test now, no vote come 2025. Senator, congressman, governors, and mayor, and the others. Merong isang netizen ang nag-post dito na kung saan sabi niya na kung walang drug test, walang boto. Bahala kayo bahala kayo mga congressman, mga senador. So talagang powerful talaga yung bill ni Paulo Duterte, no? Talagang ito yung nag-open up sa mind ng mga tao ba na may punto si Paulo Duterte.
Talagang sinuportahan ng maraming Pilipino itong bill ni Paulo Duterte. Pero may mga ilang congressman na parang minamaliit, parang niyurakan, parang hindi sinuportahan itong bill ni Paulo Duterte. Pero remember, our voice is so powerful na kung talagang tutulungan natin si Paulo Duterte, kung mararamdaman ni Paulo Duterte na grabe ang suporta natin sa bill na kanyang ipapasa, didepensahan sa Kongreso, edi walang magagawa, di ba? I'm sure madidepensahan nito ni Paulo Duterte because pinag-aralan niya ito. Sabi ng isang netizen, no drug test, no to running any government position. Hair follicle drug testing should become #1 requirement and mandatory of one should run to any government position. Pero nabasa ko parang hindi aprobado yan sa justice system natin. Pero sabi naman ng iba, kung makaupo na, doon na mag-random drug testing. Sabi ng iba, it must be #1 requirement. Kung pwede baguhin ang batas, baguhin na. Para naman, hindi tayo naging tanga. Nabudol nga tayo. 101% enough na ang nabudol na minsan. Tama na lahat magpa-hair follicle test, lalo na ang mga nasa public position. Tayo nga, ang dami natin requirements kapag nag-apply, dapat sila din. Tama yun para malaman talaga kung sino ang totoong nagmamalasakit sa taong bayan. At may mga, pag may bagyo at sakuna, ay mababawasan na yun 20% ang sangunang senador, congressman. Di ba? Ito pa, mandatory yan, correct? Tama na ang pambubudol. Bakit tao ang nagluklok pero kapag nakaupo na, parang dead man na sila. Tayo ang naging busabos. Di tulad noon kay PRRD, ramdam na may dignidad ang bawat Pinoy. If we select same corrupt politicians every time, that's a very clear message that we don't want a change. Tama. Yan talaga. Kung patuloy pa rin tayo mamaniwala sa mga masasarap na mga salita, sa mga gandang commercial nila pinalabas, sa mga palagi lang sinasabi na tutulungan nating babangon muli ang Pilipinas, edukasyon at kung ano-ano pa pang pinasasabi-sabi nila. Huwag iboto talaga ang mga taong hindi magpa-hair follicle test, no vote. Sana ito nababasa ko mga komento ba? Sana maging buo ito at sana maging isang boses ito na mapakinggan ng mga congressman sa Kamara. At sana kung talagang ang Makabayan Bloc ay para sa bayan ng Pilipino, suportahan nila itong bill ni Paulo Duterte. Pero kung may iba silang adhikain, ibang point, dead ma sila, di ba? Isulong ang drug test para sa mga politiko at para sa lahat ng taong may trabaho sa gobyerno. Linisin muna ang pamahalaan. Lead by example. Para corrupt na lang na taong gobyerno ang problemahin ng taong bayan. At least, makakabawas man lang. Tama naman. Tama, I agree on this statement. Na para para malinis ang gobyerno, tapos walang adik na mga politiko, tapos parang exciting ako dito kung ano kaya ang maging reaksyon ng ibang mga politiko. I think Sas Rugando Sasod is calling someone as senator yata, maybe Raffy Tulfo. Oo, pwede naman si Raffy Tulfo. Sana suportahan din ito ni Raffy Tulfo. Sana ba manawagan din si Raffy Tulfo na suportahan natin itong bill ni Pulong Duterte. Mga kabibig, maganda mga kabibig. At I'm sure naman, VP Sara will lead the way. Tingnan natin sa mga top government officials natin, sino kaya ang unang magpa-hair follicle test? Yan ang ating abangan kabibig. Sino kaya sa kanila ang handang-handa na para magpa-hair follicle test? Ito sabi ni Sas, Dear Senator Raffy Tulfo, i-share ko sa inyong kabibig ha. Ito kasi ang sabi ni Sas dito. Wait mo kabibig ha. Sabi niya,
Dear Senator Raffy Tulfo in action, kami po ay umaasa na magiging consistent kayo sa inyong panawagan noong 2021 about drug testing through hair follicle ng mga kandidato sa eleksyon. Inaasahan po namin susuportahan ninyo ang bill na isinumite ni Pulong dito. Umaasa po kami na makikisama kayo sa panawagan ng sambayanan na ang mga elected o appointed officials mula presidente pababa ay dapat sumailalim sa mandatory regular hair follicle test. Ito kasi ang ano ni Tulfo noon. Senate aspirant and hard-hitting media man Raffy Tulfo wants all 2022 election candidates to undergo drug testing hair follicle test. Kumusta na kaya ito, no? Meron bang ginawang batas si Raffy Tulfo? Meron ba siyang sinuportahan na batas tungkol sa hair follicle? Or baka istorya lang ito noong kasagsagan ng eleksyon, ngayong naging senador na siya, dead man na lang siya. Diba? Ito pa, Dear Digong, please attend the super committee of the House of Representatives against you. And for the love of country, please do the ultimate sacrifice you mentioned in 2019 SONA. Diba? Ito. Basta ang dami mga kabibig, ang daming kina-call out ni Sas Surgando Sas. And I think Sas naman is aiming to have a better Philippines na wala ng mga corruption. Oo, di ba mga kabibig? So, yan na ang ating latest lebak-lebak for today. Mailalabas kaya ni Cathy Binag o yung mga puting bubuyog, ang mga video partying na may pulveron, singot-singot. Malalaman natin yan sa mga few days from now. Magkaalaman talaga. Magkaalaman na. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.